Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay biglang nagdoorbell ang aming kapitbahay para ibigay yung mga sobre ng babayarin ni Lola katulad ng kuryente, ilaw, tubig na kinuha niya sa mailbox namin sa baba ng building. At sakto naman na nakatambay si Lola dyan sa salas. Nagpabangon nga sa akin si Lola dahil hindi niya kayanin yung ingay sa kanyang kwarto. Tinanong nga din ni Lola si Aling Esther kung saan nanggagaling yung ingay dahil parang may nagre-renovate dito sa aming building. Sabi ni Aling Esther ay siguro ay dun sa first floor dahil meron ng bago nakabili dun sa bakanting bahay. At pinagaganda muna bago lipatan daw. Alam na alam nga ni Aling Esther ang mga nangyayari dito sa aming buong building. Sobrang iyamot na nga dyan si Lola at mangiyak-ngiyak na dahil sa sobrang ingay. Ayan ba naman parang niyayanig ang buong kabahayan at panay ang pukpok? Sa sobrang ang ingay ay masakit na daw ang kanyang ulo at rinding-rindi na. Hindi na nga nakatiis si Lola at pinapuntahan sa akin yung namamahala ng buong building. Itanong ko daw kung saan mismo nanggagaling yung ingay at anong ginagawa at parang ang lapit-lapit lamang daw sa kanyang kwarto. Nasa second floor nga lamang sila kaya naman naghagda na lamang ako. Sila na nga yung bagong namamahala o caretaker ng buong building. Paiba-iba nga namamahala dito. Dati iyon nakatira sa fourth floor at ngayon naman ay sila na nakatira sa second floor. At tinanong ko nga dyan kung saan nanggagaling yung mismong ingay at dun nga daw sa first floor at tama nga ang sinabi ni Aling Esther. Ipinatanong nga din ni Lola kung ano daw oras kaya matatapos ay hindi din daw nila alam at pati nga daw sila rinding-rindi na sa sobrang ingay. Pero sabi nila ay aabutin daw ng 5 linggo bago tuluyang matapos yung ginagawa. Sabi dyan sa akin ni Manong Yuda ay maglagay na lamang daw si Lola ng pampasak sa tenga para hindi masyadong marinig yung ingay. Ay nga mahirap kapag nakatira sa iisang building kapag nagpa-renovate ang isa ay damay sa ingay ang buong kabahayan ng buong building. At kahit nga sobrang ingay, hindi ka naman pwedeng magreklamo at tiis na nga lamang hanggang sa matapos. Isa nga din yan sa dahilan kung bakit ayaw ni Lola na ipaayos ang kanyang bahay kahit luma na at maraming sira. Dahil ayaw niya na maingay at may nagpupupukpok. Beseder to. Ay nga't pagdating ko ay sabi ni Nili, pumunta daw ako sa aking kwarto at tingnan ko daw yung aking cabinet. Minsan nga'y pumupunta siya sa aking kwarto at may inaayos siya sa aking cabinet at baka daw merong kumuha ng aking gamit. Ganon nga si Nili na minsan ay nag-hallucinate siya na akala niya ay may ibang tao na kumukuha ng mga gamit dito sa bahay. Ay nga't masaya siya dyan at panay pa nga ang kanta ng Paro-Parong Bukid nang bigla na lamang mag-iiba ang kanyang mood. Bigla na nga lamang nagsisigaw at may sumasaksak daw sa kanya. Kung hindi mo nga alam na ganon si Nili, siguradong matatakot ka dahil pabigla-bigla na lamang sumisigaw at umiiyak si Nilush. Grabe nga makasigaw si Nili at talaga namang maririndik at sa sobrang lakas nga ay abot hanggang sa mga kalapit building. Dahil nga sa kanyang hallucination kaya bigla-bigla na lamang din sumisigaw. 4 na buwan pa nga ang hihintayin bago magtag-init dito sa Israel at bago tuluyang gumaling si Nili. Ay nga sabi ko sa kanya ay mas mabuti pa na kumanta na lamang siya kaysa sumigaw. Kaya ayan, balik Paro-Parong Bukid na ulit ang person pagkatapos sumigaw na parang walang nangyari. Bago nga ni Nili matutunan ng kantang Paatuhod ay yan ang kaunahan ko na itinuro sa kanya ang Paro-Parong Bukid. Sa kalagayan nga ni Nili ay hirap na hirap din siya sa kanyang sakit at araw-araw ay wala din siyang maayos na tulog. Minsan nga ay wala pang 5 minuto na nakakatulog ay gising na agad. At ang pagsigaw ni Nili ay wala din pinipiling oras kahit paggabi o madaling araw. Panay din nga ang lakad niya dito sa bahay at madalas ay nakatambay din siya sa kanyang kwarto. Minsan nga kapag wala din siya sa mood ay idinudukduk niya sa sahig yung kanyang walker. Kita niyo naman yung mga cabinet at puro dikit ng stickers. Mahilig nga din si Nili sa mga stickers na pambata at kung saan-saan niya idinidikit dito sa bahay. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!